Hello everyone! Ako nga po pala si Ichiro Yamasaki. Ako nga pala si Michelangelo de la Cruz. Ako pala si John Patrick Audulak. At ako naman si Arvin J. De Guzman. Guys! May pag-uusapan tayo. Ano bang topic natin? Sa tingin nyo, ano ba ang mga cliché tropes na sa tingin nyo madalas na nakikita nyo sa Philippine TV shows or movies na napanood nyo na? Pre, yung madalas ko napapanood is yung mga revenge. Yung yung alam mo yung tipong magpapa-api muna sa una, tapos sa bandang huli. Oo, ganun nga. Madalas yun dito. Karamihan, ganyan. Tapos sa bandang huli, bigla siyang magiging bida, ganun. Yung katulad na sa yung sa teleserye doon sa alam niyo ba yung Abot Kamay na Pangarap, pre? Yun, bago yun, latest yan. Latest lang yun eh. Matagal na yung pre, pero alam mo yung kasi ang bida talaga doon si Lynette, pre. Tsaka yung anak niya, tapos si Moira. Dahil doon nga sa Cavite, si RJ, pre, tapos si Moira galit na galit doon sa kay Lynette. Dahil nga, tapos gusto pang patayin yung anak. Yun, tapos nung nagkaroon siya ng opportunity na bumawi. Ginawa niya, pre, para sa anak niya. Kaya, ayun, madalas ko yung napapanood din sa mga revenge. Kumbaga sa revenge kasi, ang dami nakaka-relate eh. No? Madalas yan eh. madalas Dito rin yan. kasi sa atin, ang Kahit dami in real nangyayaring Lalo, ganun. lalo yung mga kare, yung mga natanda, lola. Paborito yung mga ganyan drama. Relate eh. Oo. Relatable. Relatable. Sa akin naman yung Alin? family drama. Bakit? Para sa akin, naging clean stroke siya kasi. Bukod na sa relatable. Kasi nga, di ba, relatable siya since kadalasan pinapakita doon sa family drama yung challenges or yung mga struggles. Mga in real life struggles. Na nararanasan natin in real life, di ba? Kaya nga siya Maraming- naging relatable. Kaya siya pasok sa masa. O sa mga Pilipino nanonood. Kaya ganun. Katulad na lang nung Nung yung movie ng Seven Sunday. oo. Ding Dong. Okay. Sikat yun sa Pilipinas. Sikat. Kaya. Sikat. Kumbaga Sobra doon, sa ano yan? pinapakita Tagal na pinapakita lang na kung maligaw man yung landas mo, kumbaga kung magkaroon man kayo ng hidwa ng kakapatid, may papalit ka kang pamilya. Oo. Ayun. Oo, Kaya nga nung pinanood ko yun, shame. Same. Mapapashish ka na lang. Yung emotion nandoon. emotional pasok sa'yo. Tapos yung lesson, tapos yung Lesson nung palabas. gaano kahalaga yung pamilya nandun eh. Kumbaga, perfect ka na eh. Yung true Kaya values para of sa the akin, True family. values. Yun yung the best, sabihin natin, yun yung cliche tropes para sa akin, yung family drama. Sa tingin ko. Okay. Oo. Nagbigay na rin naman kayo sa inyo, magbibigay na rin ako sa akin. Oh. Ang niisip ko is, extramarital affair. Kasi madalas din nangyayari sa atin yan eh. Sa mga mga kasal na. Sabagay. Mga betrayal ng mga kasal, mga ganun. Kadalasan nangyayari yan dito. Tapos, yung issue nga na eh, nauso. nung usong issue yan sa atin. Never. Tapos, ang show na pwede kang makarelate dyan is yung primetime bida na halik sa ABS-CBN. Alam niyo ba yun? Madalas namin napapanood yan dati. Pero rin kasi yun eh. Hindi talaga masyadong napapanood. Doon kasi, doon mo makikita yung, or may apat na bida doon kasi. Si Lino, si Jade, sila yung dalawang couple na mag-asawa. Tapos meron pang dalawang mag-asawa doon. Wait lang. Ayun, nawala. Sige lang, go lang. Cut na. Si Jacqueline tsaka si Ace. Ayan. Ang genre kasi doon, yun nga, pasok doon yung extramarital affair. Kasi doon may mga betrayal, tapos ine-explore din kasi doon yung mga, kung paano nag-aaway yung mga mag-aasawa, kung paano sila napupunta doon sa point na Point na ganun nga. parang gusto na lang maghiwalay, meron din kasi mga problema doon sa movie na may mga nang-agaw ng asawa. Madalas yan dito sa atin. Oo. Pilipinas. Maraming ganyan. Napakadaming ganyan dito. Yung Kabit-kabit. kabit-kabit. Ang dami yan. Hindi maubusan ng Hindi kabit. maubusan dito yan. Oo. Kaya pasok siya dun sa sinabi kong extramarital affair. Okay. Kaya siya natatakot sa kay kasi napapanood yung issue dito sa Pilipinas. Oo, madalas yan Madalas yung yan. yung extramarital Alam mo affair. yung example ng yung ikalim na utos. Si Emma at si Si Georgia. Georgia. Tsaka si Georgia. Yung kapag yung mama ko tuwing nanonood nun, Oh. hype yung pre, minsan napapamura pa, lalo na kapag
makikita pa yung dalawang Magkabit. original. Tapos yung may kita yung kabit bigla. So yung makikita yun, mapapangura pa yung pre. Pagkagan na tumitingin din ako ng pre, na maganda naman. Yun lang. Ano yung gigil, gano'n. Oh, Gigil. Maragigil Kasi ano talaga. rin, napaka... Kaya talaga siya makakonsider siya Kaya sa ano katulad daw siya nung sa binigyan na example ni Angelo na ano, Yung halik. halik. Yun. Okay? Oh. Halos same concept lang naman kapag ano. May betrayal din naman. Guys, sa tingin ko, yung cliche tropes din is supernatural elements drama. Sa tingin ko, ganun din. Okay, bakit? Kasi, ang mga supernatural elements kasi, yun yung mga paborito ng mga bata yan. Especially ng mga bata, of course. Yan. Katulad ng mga drama na napapanood natin before, no? Mas lalo na mga kabataan natin, kabataan days. Yung Darna, yung Captain Barbell, si Victor Magtanggol, yan. Mostly kasi yung mga supernatural elements, may mga superpowers na paglabas yan eh. Kaya Oh. trip ng mga bata. Diba? Yan. Sa tingin ko, yung supernatural na yan ang paborito ng mga bata kasi nabibilib sila sa mga powers ng mga superhero. Nabibilib na, nai-inspire pa. Na-inspire, syempre. Sabi nila, ito si Darna, nagtanggol sa akin. Anong mga gano'n ba? Parang mayroon silang trust sa mga superhero. Kumbaga, part din ng kabataan. Kabataan na nila. Part na ng kabataan. Yan masasabi ko tungkol dyan sa supernatural element drama. Okay, so since nagbigay na tayo tungkol sa opinion natin about sa cliche tropes, tatanungin ko kayo ulit about dito. Bakit sa tingin nyo, patuloy pa rin na ginagamit yung mga cliche tropes when it comes to movies and TV shows dito sa Philippines? Para sa akin, may thrill na kasi yan sa mga manonood eh. Ilang beses na rin kasi napalabas yung mga cliche tropes na yan. Yung mga nasabi natin. Kaya, hindi na rin nagbabago yung mga director eh. Yun na talaga, hanggat nakakaisip sila ng paraan para magamit yun. Yun at yun na rin. Kasi, alam na ng mga mga manonood eh. Yun. Tsaka pre, No. kapag naman gusto rin ng Pilipino yung pre, alam mo yung napipredictan nila yung kunwari, bida yan pre, di mamamatay yan. Kasi, Oo. Trademark na yan. Trademark na. Trademark na yan. talaga yung pre. Kaya, kahit naman paulit-ulit nila pinapanood pa rin naman nila kahit alam na nila yung mangyayari. Oo. Yun. Sa akin naman, kasi kahit sabihin na natin, sabi nga, di ba, predictable yung mangyayari. Predictable na eh. Oh, Laging ganun yung genre. Kumbaga kasi, tayong mga Pilipino, nandun na yung comfort zone natin sa mga ganong palabas eh. Yung mga cliche tropes. Kumbaga kahit pa ulit nangyayari. Parang may excite pa rin tayo. Ano pa rin excitement, pero bukod doon, gusto ng mga Pilipino eh. Kumbaga kahit ako yung director ng isang palabas na yan eh. Kung ano yung magiging, kung ano yung trend pa rin ngayon, yung mga Yung trend pa rin na trend. genre ngayon. Yun yung gagawin ko kahit pa ulit kasi gusto yun ng mga Pilipino eh. Hanggat nagte-trend. Ba, kunyari, lang yun. poor versus rich. Kumbaga, doon predictable na natin na sa huli yung poor, sabihin natin magiging successful, di ba? Oo. Tapos Siguro. yung rich, matututo sa pagkakamali. niya. Parang mababaliktad yung sitwasyon lang nila. Oo. Depende na lang yun. Kung sabihin natin, yes, gagamitin natin yung cliche tropes na yun. Yun nga, paulit-ulit nga. Paulit-ulit. Depende na lang kung sa mga sa mga director kung Paano nila i-deliver? magbibigay sila, tapos kung magbibigay sila ng plot twist. Tama. Okay, doon tungkol sa cliche tropes na yung director nga, ini-improve nila yan eh, of course. At saka yung mga palabas na yan, depende yan sa mga artista din eh, minsan. Kung kaya paano nila. dinadala, Kung kaya nila yung role nila. yung katulad yung mga role nila, at saka yung yung mga eksenang parang mga mabibigat na eksena para doon sa role nila. At predictable na, doon pa rin yung kumbaga, inaabangan pa rin ng mga Pilipino yung mga inaabangan ganong eksena eh. Although na overuse na nga yung mga ganong mga palabas, Kung predictable. yung cliche tropes na yan, mabenta sa mga Pinoy yan, mga palabas na yan. Kaya hindi na mawawala sa mga Pilipino yung cliche tropes na
na genre Oo, because ako. they love it talaga. Oo. Na sagot na natin yung question. Pangalawang question, ngayon itatanong ko naman sa inyo itong kahuling-huling question. Kung may chance ka maging director, gagamitin mo pa ba yung cliche tropes sa mga movies or TV shows dito sa Pilipinas? Para sa akin, kung mabibigyan ako ng chance na maging director, oo. Kasi common pa rin naman siya eh. Napaka-common pa sa atin yan. Tapos, kapag hindi naman, pwede naman ako gumawa ng ibang genre. Pero, hindi wala namang kasing risk yun eh. Kung gagawa ko eh. Kung magiging success man yung genre na gagawin ko. Pwede nilang sundan yun. Pero gagamitin ko pa rin yung common na genre na madalas na nakikita dito sa atin sa mga TV shows. Kasi, imagine mo, gagawa ka ng bago tapos yun na yung lagi mong gagamitin. Parang kasing bago lang siya tapos yun na lagi. Siyempre, ibabalik mo pa rin yung mga sikat na genre. O din Okay, pre, okay. kung sakali maging director ako, ayun din, gagawin ko pa rin yung cliche tropes kapag kadating sa movie, kapag gagawa ng movie. Kasi gusto pa rin naman ng Pinoy yun kahit alam na predictable na yung mangyayari. Eh kung gusto naman ng Pinoy yun dapat ayun pa rin ibigay mo. Ikaw pre, ano ba opinion mo dun? Sa akin naman ako sa'yo. Kasi, kung yun talaga yung patok ka naman, yun talaga gagawin ko bilang director. Bilang director. Kumbaga, win-win situation din. Kumbaga, magbibigay ako ng serbisyong maganda sa mga manonood. Kikita pa ako, di ba? Kikita pa ako. Tapos, kung sabihin natin, madaming, di may iwasan yung mga bash. Siyempre, sabihin, Oo. predictable na Predictable yan. na. Reuse Siguro, na yan. ayun nga, Hindi naman, magdadagdag lang ako ng bagong idea katulad ng mga plot twist na. Kunyari, kahit predictable ka, nanonood ka. Predictable mo na kung ano Na-predict mo mangyayari na. yung sa isang scene. Kumbaga, magbibigay lang ako ng plot twist nga na gugulat doon sa mga nanonood. Kumbaga, kung may na-predict mo. bagong flavor lang, magkakaroon ng bagong flavor. Pero flavor. nandun pa rin yung Yung cliche Cliche tropes tropes. pa rin na tinatawag natin. Kasi kung na-predict man nila, kung ilalagyan mo ng plot twist, parang yung pag-predict nila, may chance na Kamali. na magkamali. Oo, kumbaga, Para hindi rin masyadong nababash yung Kasi yung mga basher naman na yan hindi naman na nawawala sa atin yan. Kahit saan naman yan. Kahit anong topic, may basher talaga. Tama naman yung mga sinabi niyo, guys. Pero tungkol sa cliche tropes, mabenta yan sa mga Pilipino eh. Noong pa man, mga mula mga kabataan pa ng mga magulang natin, tsaka ng mga lola at lolo natin, 'di ba? Yung cliche tropes na yan, nag-exist na yan dito sa Philippine drama eh. Even the movies. Pero masasabi ko naman, yung meron ilang mga cliche tropes katulad ng mga ang probinsyano at saka ng ika-6 na utos, 'di ba? Ang tagal niyan. Ang tatagal nun. 7 years. Yung ang probinsyano 7 years eh. Gusto ata magpa 10 years. pero gusto pa rin ng mga Pilipino. Oo, pinapanood pa rin. Patok pa rin yung padabas na yun. Pero masasabi ko dyan, yung mga directors, magagaling naman din ng mga director sa Pilipinas eh. Dapat, tag dito, bigyan naman din ng mga bagong twist yung mga cliche tropes. Pero meron pa rin yung mga, mga dating cliche tropes ng Pilipinas. Kasi yun na yung trademark ng mga Pilipino eh. Pero yun nga, yung topic na yun, let's say, business is business yung mga ganung mga palabas na yun eh. Kung ano yung papatok na mga palabas, Yun, gagawin na. yan ang itutuloy or yun nga, pahahabain yung mga palabas na yan. Yung katulad nga ng sinabi nga natin na ang probinsyano. Masasabi ko lang sa mga directors, dapat galingan nila. At saka, yun nga, Galingan pa. galingan. At saka mas lalo na yung mga artista. Siyempre, dyan, Hindi mabubuo Sila sa mismo movie. yung Sila yung bumubuhat sa show eh. Oo, Sila ang bumubuhat sa Kaya show na yan. makita Parang taga-sulat lang yung mga director eh. Oo. Saludo sa mga artista talaga. Saludo talaga sa mga artista. Yan ang masasabi ko, keep going. Yan. At nagdyan po, nagtatapos ang ating episode na ito. Maraming salamat po sa panonood. Ako po si Ichiro Yamasaki.
Ako po si Michelangelo de la Cruz. Ako po si John Patrick Odulak. At ako naman po si Arvin Jenny Guzman. Bye-bye! Bye everyone!